unahin ko muna yung tanong, yung mga kinasal ni Alice Goo nung siya ay nung. I will just refer you direct to the Family Code, Chapter 3, Article 35, number 2. Babasahin ko po. Those solemnized, the following marriages shall be void from the beginning. No? Number 2, those solemnized by any person not legally authorized to perform marriages unless such marriages were contracted with either or both parties believing in good faith that the solemnizing officer had the legal authority to do so. Ang sinasabi rito, no, ng Article 35, yung mga sumusunod na kasal ay void from the very beginning. Ibig sabihin ng void, walang bisa. So sa number 2 nito, yung mga ginawa ng mga taong hindi legal na dapat o na hindi otorisado mag-perform ng marriage, ng kasal. Ngunit, may nakagaya, ngunit, kung ito'y mga kasal na ito ay nangyari na kung isa o pareho ay naniniwala in good faith, na ang nagkakasal sa kanila ay may otoridad na magkasal. So, kung ikaw ay good faith, naniniwala ka na si Alice Goo ay talagang may otoridad na magkasal, and ako naman, I guess, karamihan sa kanila ay ganun ang tingin dahil mayor nga naman siya, no? You could make use of this article. It's Chapter 3 ng Void and Voidable, Article 35, number 2. Okay? So, hindi siya voidable based on that? Ito pong under void and voidable marriage. Yes. Lumalabas na ganito po na kasi may good faith May good faith na naniwala ka na isa. At nagpapahanap din ako ng jurisprudence about this. Okay. So, yun, para once and for all, malinaw po tayo. Ngayon, pagdating naman yung tanong nyo kanina, yung tungkol po doon sa paghahanap kay Harry Roque, no? Andito po si Chief. Ang sagot lang po namin ay kami handang makipag-coordinate sa House of Representatives, no? Kung ito'y merong contempt, nakikipag-coordinate lang po sila sa PNP at tutulong po ang PNP sa paghahanap. Ganun lang po kasimple yun. Yung iba-ibang ahensya ay handa po kaming makipag-ugnayan tungkol dito. Sir, may iba po tayo ng tanong. Monday ba tayo? Malapit na ba October filing of COCs? Are you going to run po ba as senator po ba? Well, sa totoo lang, no, ang partido na lang po mag-a-announce nito. Ang final decision will be up to the PFP na kung saan ako po ay member. Jen, kamusta na po yung paghahanap natin kay Secretary? I mean, meron po bang leads kung saan po nagtataguman si Secretary? No, we will not answer that. No? Ang sabi nga ng ating secretary, we're helping all agencies po, not only the Philippine National Police and the NBI and the BI are helping po sa paghahanap po sa kanya. Pero safe po ba na nandito po sa Pilipinas si Secretary? At saka, amin na lang po muna yon. Pero may panawagan ba kayo, Jen, na kung saan na lang siya mapunta sa Congress sa halip na gamitin pa yung resources ng PNP? No, it's up to him, but alam niya naman po yung tama sa mali, but dapat sa ano po siya, magpakita po siya doon sa dito po sa House of Representative po. Sir, pero kahapon sa press con po ng PNP na-confirm po na na-serve na pero hindi naman siya, wala siya doon sa mga address. Ano po yung next doon kung hindi naman siya makita? No, well, tuloy-tuloy naman po yung paghanap po namin. Hindi naman po kami hihinto po. As long as meron po yung order, then we'll follow po yung orders po natin. Sir, sa Thursday, yung hearing, kaya bang maiharap si Roque sa panel quadcom? That, yun po ang hinahanap po natin. No? We cannot promise, but all effort po ng ginagawa po ng all law enforcement, not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po niya po. Jen, last question na lang po kami. Marami po matumutulig doon sa proposal na i-up yung rango ni Torre kasi nga po, of course, nangyari sa Philippine issues. What's your take on this po? Yung sa mga criticisms about Torre? Criticisms about Torre dun sa naging moves niya po dun sa nagpatuloy kay Kibuloy. No, he's just doing his job properly po. Sa job well done. So, yun po yung natin sa effort of the Philippine National Police, nagtulong-tulong po kami. And ito na po yung resulta po natin.
So what's next for General Torre, General? No, it's always the organization that uunahin po natin. Sa organization kung asan po na dapat natin ilagay ang bawat po. Kasi hindi naman po lang to sabi ko nga, General Torre plays a big role dun sa paghuli po kay Quiboloy. But it's an effort of the whole Philippine National Police po yan. And part na po kasi may lumalawag social media na parang inutusan daw po siya ng nakakataas ng presidente daw po ni First Lady daw po para hulin si Quiboloy kasi daw po may hinahabol daw po na parang promotion daw po sa kanya. That's not true. That's my order. That's akin po yung lahat ng orders na yon. Wala po. Ang sinasabi ko nga to, it's pinaalam po natin sa minamal natin na SALG and we have the guidance coming from the SALG na ito po, na ito gawin natin tama, ito po yung we inform po ang SALG natin up to the SALG po information. Wala na pong iba. Alam nyo, simple lang yan eh. Meron siyang warrant of arrest. So anong gagawin ng polis? Tatalikuran namin ng trabaho namin? Hindi po pwede yun. Once talikuran ng polis ang trabaho niya, lahat ng wanted nakakawala. Kaya iniisa-isa po namin yan. Nakita nyo naman, ang pulis, si Alice Goo, nagpunta pa kami ni Chief Marbil. Binigyan kami ng taning 1:00 ng umaga ha. Na-receive namin to 10:00 lang. But despite that, pinuntahan talaga namin, wala kaming tulog noon. Quiboloy, balik rin natin ang tanong. What if hindi namin nahanap? Yun na lang, kung hindi namin siya nahanap. Dami kaming demanda ngayon, maraming tuligsa, maraming bashing, okay lang yun. Pero ang pinakamabigat nito, ang simbolo is, basta malaki kang tao, maimpluwensya ka, kaya mo makawala. Yun ang simbolo nun. Under the PNP, hindi namin gagawin yun. Ha? Talagang hahanapin namin yan. At yun ang ginawa ng PNP. Last na yung kay Harry Roque, may message ka ba para ipakita na siya? Well, ako simple lang naman. Hindi lang ito kay Harry Roque. Sa lahat ng taong merong processes galing sa ahensya, be it warrant of arrest, be it contempt, sundin lang po natin ang batas. Ganun lang po kasimple yun. At kung hindi magawa ng batas, ito, ang PNP po'y nauutusan lang sila. Kaya nakakaawa ang pulis eh. Sabi nyo nga kanina, they're getting all the bashings. For what? For doing their job? It's so unfair. It's so unfair. Torre, for me, is a symbol of a good police officer who stand on his own. No? Talagang tinayuan niya ito against all challenges. Lahat ng hamon, he has that official objective, sabi na ating Chief PNP, hanapin mo at nagawa niya. I think, for me, on my book, dapat lang itong taong to, talagang mabigyan siya ng para bang for a job well done eh. It's a mission accomplished, by the way. Not only of Torre, but through Chief Marbil and the whole of PNP. I'm so proud of our PNP. Maski mag-bashing pa sila, okay lang sa akin yon. Ang importante rito, PNP has done its job, its mission accomplished, and I'm so proud of them. Sir, sa budget lang po, anong oras po kayo sasalang? Ano pong masasabi niyo sa suporta ng House leadership sa budget ng DILG, PNP at iba nyo pang Well, mabait naman talaga ang House ever since. They've been very supportive of our agency at tingin ko naman siguro ngayon, no? Pero of course, it's part of democracy. Karapatan din nila magtanong kung anong nangyari for the past budget. It's part of the process. Naunawaan po namin yun. Okay? Okay. CSPO for Nerson, pinapahanap din siya ng quadro. Nahanap na ba? We don't have any report yet, no? Pagka nakita po namin yung request namin, di hanapin po namin. But I haven't seen the request po, nahanapin po siya. Sir, any reaction lang po doon sa sinabi ko ni Mayor Basti Duterte against General Torres? Sasampalin daw po niya dahil doon sa crime stop po sa Davao. That's hindi po natin that's I think it's more of wala naman po yung niya. It's nasabi lang po niya 'yon. So second gen, any potential whereabouts po ni Attorney Harry Roque? Meron na po tayong binabantayan? No, we're helping each other, pinahanap po namin.